is Ronald Corpus Official from YouTube and welcome to my vlog. Ano nga ba ang kailangan kung ikaw ay tatanggap ng sanlang lupa? At mga tips nito para hindi maluko. So, yan yung talakayin natin for this content. So, ano nga ba ang kailangan kung ikaw ay tatanggap ng sanlang lupa? Isa-isahin natin. So, una, ang kailangan dito ay dapat may titulo ang lupa. Huwag kang tumanggap kung walang titulo ang lupa. Pangalawa, dapat nakapangalan sa kanya ang lupa. So, bibigyan ko kayo ng tip kung paano malaman na ang hawak niyang titulo ay peke o totoong titulo ng lupa. Of course, hamunin mo siya na dadalhin natin ito sa RD o sa Register of Deeds para i-check kung ang titulo ng lupa niya ay peke. Doon pa lang sa RD, pagpasok mo lang doon sa RD, maaaring kumpiskahin na kung ang kanyang titulo na hawak ay hindi totoo. So, total nandun ka na rin sa RD. So, hihingi ka po ng certified true copy doon sa RD. Sa certified true copy kasi, doon malalaman kung ito po ay merong naka-annotate, meron siyang mga entry na kung saan ito po ay naka-mortgage. At kailangan, kung ito ay naka-mortgage, kailangan ipapa-cancel muna ng may-ari yung pagka-mortgage bago mo tanggapin ang isang titulo. It should be a clean title. Hingin mo sa isang nagsasanla ng lupa ay yung tinatawag na tax declaration. Sa tax declaration, doon malalaman kung magkano yung value ng isang lupa, the zonal value. Doon po malalaman kung nakadeklara ba yung bahay niya. O kung ito po ba, ano yung status ng isang lupa. Kung ito po ba ay residential o rice land, mango land, etc. So kung ito po ay agricultural land. So doon kasi nagbe-base kung gaano na kalaki ang value ng isang lupa. Doon sa tax declaration. Kailangan mong ihingin na requirement sa kanya yung tinatawag na tax clearance. So, sa tax clearance, maaring makapagbigay siya ng resibo ng updated na bayad doon sa kanyang title ng kanyang lupa o sa kanyang lupa. So, hingin mo yun yung tax clearance kasi pag hindi sila nagbibigay ng tax clearance hanggat hindi bayad yung tax ng kanyang lupa. So, yun yun. And then, yung kailangan mo hingin yung tinatawag na vicinity map o punta ka sa tax mapping, etc. May makikita, may i-provide silang vicinity map o meron silang ipagawang vicinity map. Kung halimbawa, ito ay subdivision or mini subdivision, meron siyang pinanggagalingan kung saan po ang kanilang lupa na nakalagay. So, meron nakalagay doon na technical description and makikita mo doon sa vicinity map. Para if ever na gusto mong puntahan, madali po yung malocate. Kasi it's because meron po vicinity map. So, another na hingin mo is, kailangan siya mag-issue ng post-dated check. Kung saan, kung kailan niya babayaran, etc. etc. Kung kailan niya babayaran, kung kailan yung agreement, ilang percent yung interest, ito po ba ay interest lang muna ang babayaran, ihuli na yung principal, it's up to you. So dito na po papasok yung tinatawag na mortgage contract. Nakasagad na papipirmahin mo siya ng mortgage contract, nandun nakalagay kung magkano yung babayaran niya monthly, kung interest lang ibibigay niya after the kung meron kayong kontrata na 6 months contract, 1 year contract, 2 years contract, it's up to you as long merong mortgage contract. Nakasaad doon kung ilang percent, anong araw niya babayaran, etc. etc. Yun yung tinatawag na mortgage contract. So, para safe po, pwede po kayong humingi ng open deed of sale. If ever na hindi siya makabayad, meron kayong tinatawag na open deed of sale.
So, para mas madali may transfer sa'yo kung sakasakaling hindi siya makapagbayad. So, lahat ng dokumento na yon kailangan mo i-provide nyo. Of course, hingan mo siya ng mga valid ID. It should be a primary ID or government or any government ID. Nakasaad dun sa ID kung sino siya, pangalan niya, middle name, and the last name, edad, birthday, kung saan siya nakatira. Yun yung purpose ng valid ID. And lahat nun ay meron ka dapat picture na patunay na siya po ang pumirma. So, meron ka dapat. So, isa sa mga tip na kailangan ibigay, isang tip para ibigay ko sa inyo is kailangan meron silang picture kung paano sila pumirma doon sa mga dokumento. Para po, if ever na merong mga worst scenario na nagkakaroon, ready po for transfer ang kanyang titulo ng lupa or kanyang property para sa iyo. Kasi in favor sa iyo dahil ikaw po ay nagbigay ng financial sa kanila na kung saan ikaw po ay nagbigay, nangangailangan sila and meron lang silang ibigay na mortgage, binigay lang silang isanla sa iyo, and then bilang isang mortgagee, nakapagbigay ka, nagbigay ka ng tulong on their financial needs. So, i-secure mo rin, kailangan din i-secure yung inyong kapakanan bilang ikaw ay isang tumatanggap ng sanlang lupa. So, sana meron kayong natutunan, lalo na sa mga aspiring financer na gustong pasukin ang gantong sistema na kalakalan. So, maaari nyo pong gawin, sana meron kayong tip na natutunan on this content, on this video, meron akong ginawa. So, once again, this is Ronald Corpus Official. Kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na to, so simple lang, bigyan nyo lang ako ng malaking thumbs up o hit o pindutin nyo lang yung like button. So, masayang-masaya na po ako doon. And, mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or any additional information about this content. So, you're free na parang mag-leave ng comment or meron kayong mga katanungan na hindi ko na-discuss dito po sa content na to, dito sa video na to. So, don't hesitate to leave a comment. And ito yung pinaka-importante sa lahat, guys. Huwag niyong kalimutang i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta ng aking YouTube channel. So, flattering, is an honor for me na patuloy po kayong sumusuporta ng aking YouTube channel. Hindi po ako magsasawang magsasabi na thank you, a big thank you sa lahat po na sumusuporta ng aking YouTube channel, and I love you all, and bye-bye.